May taning na ang buhay ng lalaki, pero pinakasalan pa rin siya ng nobya. Mas mauuna pa pala ito sa kanya. Magandang araw at welcome sa aming YouTube channel, kaibigan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, ay huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe at bigyan mo na rin kami ng like at ishare mo na rin ang video na ito. Maraming salamat at simulan na natin ang kwento. What you heard it, right? Miriam, tinatapos ko na ang relasyon natin. Matigas na wika ni Dindo sa nobya, babat waway. Anong nagawa kong masama? Umiiyak na tanong ng babae. Malungkot na nilinggan siya ng lalaki. Wala kang nagawang masama. Para na rin ito sa kabutihan mo. Masakit man sa kalooban ni Dindo, pero kailangan niyang makipaghiwalay sa kanyang kasintahang si Miriam. 5 taon na ang kanilang relasyon. Nagkakilala sila sa party ng matalik na kaibigan ng babae. Tahimik lang siya noon at hindi palakibo, pero nang makausap niya ang madaldal at palabiro na si Miriam ay nagbago siya. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Madali silang nagkagaanan ng loob hanggang sa naging magkaibigan sila. At di nagtagal ay humantong sa seryosong pagtitinginan, nahulog ang damdamin nila sa isa't isa at naging magkasintahan. Pero ngayon umiiyak, din ang puso niya habang naglalakad, palayo sa babaeng pinakamamahal niya. Kung durog ang puso nito, mas durog ang sa kanya. Ngayon mo na ako iyakan, Miriam, higit na magiging magaan sa dibabang aking pagkawala. Kung maars nga lang ay masaklam ka sa akin, sa ganon ay magiging madali para sa iyo. Nalimutin ang mga bagay na may kaugnayan sa ating dalawa. Bulong ni Dindo sa sarili. Walang tigil naman sa pagluha ang babae habang pinagmamasdan siya sa malayo. Sa isip niya ay mauubos. Din ang luha ni Miriam, matatanggap din nito ang nangyari sa kanila. Pag uwi sa bahay ay agad siyang kinausap ng kanyang ina. Sinabi mo na ba kay Miriam ang dahilan? Tanong nito, humiling siya. Ayokong malaman niya ang totoo, mama. Mas mahirap para sa isang babae. Iyong mama't asterisk yan ng nobyo, I love her so much. Pero ayoko siyang atali sa isang pag-ibig na malapit na rin namang mama alam. Tugon niya, hindi napigilan ng mama niya na yakapin siya. Awang-awa ito sa kanya, ang anak ko, sambit ng ginang habang humahagulgol. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit nagawa niyang hiwalayan. Si Miriam dahil sinabi sa kanya ng doktor na may taning na ang buhay niya stage 4, na ang sakit niyang kay asterisk cancer sa bituka. Kaya imbes na pahirapan pa niya ang nobya sa kanilang relasyon, nagdesisyon siyang tapusin na ito. Ayaw niyang labis na masaktan ang nobya sa nalalapit niyang pagpanaw. Kaya mabuti nang masaktan ito nang maaga sa pag-iwan niya rito ng buhay pa siya kaysa sa paglisan niya dahil sa kamatayan. Ang totoo, hindi naman siya takot na mawala. Nakahanda na nga siya, kaso dumating sa buhay niya si Miriam. Hindi naman niya inakala na mauuwi sa pag-ibig. Ang nararamdaman niya para rito sa sobrang pagmamahal niya. Sa nobya ay ayaw na niya. Itong bigyan pa ng matinding alalahanin. Pero sadyang mahal siya ni Miriam. Pinuntahan siya nito sa bahay nila at hinarap siya. Ano pang ginagawa mo rito? Di ba nakipaghiwalay na ako sa iyo, aniya? Nilapitan siya nito. Niyakap siya ng mahigpit. Alam ko na ngayon ang dahilan. Dindo, kung bakit ka nakipag-break sa akin, sinabi na sa akin ng mama. Mutugon ng babae, sinabi ni mama, oo. At hindi iyon magiging hadlang para patuloy kitang mahalin, Dindo. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan, palagi lang akong nasa tabi mo. Malala na ang sakit ko, may taning na ang buhay ko, malapit na akong mawala. Maiwan na kita. Kaya mabuti pa ay kalimutan mo na ako. Iwan mo na ako, naluluhang sabi ni Dindo, na hindi na napigilan ang emosyon. Ayoko, let me be with you habang narito ka pa. Handa ako sa anumang consequences dahil mahal na mahal kita. Naiiyak na rin tugon ni Miriam, pero mahihirapan ka lang. Hindi ko kakayanin na makita kang nalulungkot dahil sa akin. Sabi niya, handa kong tiisin ang lahat para sa iyo. Dindo, hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung wala ako sa tabi mo sa mga nalalabi mong oras. Handa akong magpakasal sa iyo dahil mahal na mahal niya si Miriam. Ay muli siyang nakipagbalikan dito sa sinabi ng babae. Ay biglang ayaw na niyang mawala ng maaga, hindi para sa sarili niya kundi para sa babaeng pinakaiibig niya. Kahit alam niyang malapit na siya sa hangganan, ay pinakasalan pa rin niya si Miriam. Nang magsama sila bilang mag-asawa, ay damang-dama niya ang langit, pinaliligaya ni Miriam ang mga nalalabing araw niya sa mundo. Wala itong sinayang na panahon. Mas lalo nitong pinalalim ang kahulugan ng pag-ibig para sa kanya. Sayang ano ang ganda-ganda ng love story natin. Pero nakaredy na agad ang malungkot na ending. Malungkot niyang sabi sa kanyang misis, hindi sa haba ng panahon. Sinusukat ang ligaya, mahal. Nasa dalawang nag-iibigan pa rin, yung tugon nito sa kamasuyo siyang hinalikan sa labi. Pero kahit masaya sila ngayon, nag-aalala pa rin si Dindo para sa kanyang asawa kapag dumating na ang takdang sandali. Paano ka kapag wala na ako?
Hindi na ulit ako magmamahal, Dindo. Habang nabubuhay, ako'y alaala mo lang ang narito sa puso at isip ko, sagot ni Miriam. Dahil sa tinura ng babae ay siya naman ang masuyong humalik rito. Hindi kayang ipaliwanag ng mga salita ang nadarama ko para sa iyo. Miriam, I love you so much, Anya. I love you to mahal. Nako, tama na nga. Baka mag-iyakan na naman tayo eh. Nakangiting sabi ng kanyang misis. Kinagabihan nag-aalala na si Dindo kung bakit alas 9 na ay hindi pa rin bumabalik. Ang asawa niya nagpaalam ito na bibisitahin ang mga magulang. Ilang beses na niya itong tinatawagan sa cellphone pero hindi ito sumasagot. Tinawagan na rin niya ang kanyang mga biyenan. Pero ang sabi ay kanina pa raw alas 5 ng hapon umalis sa bahay ng mga ito. Maya ay isang masamang balita ang dumating sa kanya. Kayo po ba si Mr. Dindo Vergara? Ikinalulungkot ko pong ipaalam na ang misis niyong si Miriam Vergara ay na-aksidente di asterisk Dion. Arrival po siya sa ospital, sabi ng pulis na pumunta sa bahay nila. No, hindi na iwasan ni Miriam ang paparating na sasakyan na bumangga sa kotse. Niya malubha ang tinamong pinsala ng babae, kaya hindi na ito umabot pa ng buhay sa pagamutan. Gumuho ang mundo ni Dindo sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang akala niya ay ito ang iiwan niya, pero mas nauna pa pala itong lumisan kaysa sa kanya. Miriam, ako ang dapat na mauna, at hindi ikaw o aking Miriam. Hagulgol niya sa harap ng atol ng kanyang misis hanggang sa may libing. Si Miriam ay ang bigat ng pakiramdam ni Dindo. Nangungulila pa rin siya sa maagang pagpanaw nito. Pero napagtanto niya na hindi na rin naman magtatagal at magkakasama na ulit sila. Kaya imbes na malungkot, ay tinibayan niya at pinatapang ang sarili. Hintayin mo ako dyan, mahal ko. Malapit na ulit tayong magkita, sambit niya. Makalipas ang ilang linggo, ay tuluyang ginupo ng karamdaman niya si Dindo at pumanaw na rin. Nang makita siya ng kanyang ina na nakahiga sa atol, ay isang malapad na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Masaya na siya sa wakas magkakasama na sila ni Miriam sa kabilang buhay, kung saan wala ng sakit at kalungkutan silang mararamdaman. At dito na po natatapos ang ating kwento. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng ganitong mga panoorin, ay huwag mong kalimutan na i-share at mag-subscribe ka na rin. At i-hit mo na rin ang bell button para maging updated ka sa mga ganitong panoorin muli. Maraming salamat sa iyo. Hanggang sa muli, paalam.